Kumusta na po kayo mga mahal kong kapatid? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ganoon din po ang inyong mga mahal sa buhay. Welcome po sa atin pong Bible study sa Jesus ang daan. At tayo po ngayon ay nandito po sa Romans chapter 12, mga mahal kong kapatid. So, bago po natin pag-aralan yung Romans chapter 12, siguro po mga kapatid, kumusta na po yung atin pong mga kapatid po dyan dito sa True Gospel Church, yung mga nanonood, kumusta po kayo, yung mga kapatid natin dito sa Kuwait at yung mga iba pa nating mga kapatid dyan sa Pilipinas, o saan man sila dako naroroon, kumusta na po kayo? Nawa po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. At bago po natin umpisahan yung atin pong pag-aaral, nais ko muna kumustahin yung ating mga kapatid. Eunice, give me my mobile phone. Kumustahin natin muna yung atin pong mga kapatid ngayon na mga nanonood. Sino-sino po sila ngayon yung mga nanonood na? Tingnan po natin. Live na po tayo ngayon. Yeah. Can you just check, Eunice? Yeah. Yes. Hello, Sister Azlin Cachero. Kumusta po kayo dyan, Sister Azlin Cachero? Kumusta po kayo? Ayan, at sino pa po? Yeah. So, bago po natin umpisahan yung atin pong pag-aaral, umpisahan po natin muna sa panalangin, mga mahal kong kapatid, sa atin pong pananalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, pinupuri ka namin, sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan. Tunay nga na ikaw ang Diyos na matapat, kayo ang Diyos na makapangyarihan. Sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, bago po kami lumapit, ay humihingi po kami ng tawad sa amin pong mga pagkukulang, sa amin pong mga pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, sa marami naming kasalanan na nagagawa. Nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw ang aming Diyos na mahabagin, nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Tunay nga po na kayo ang Diyos na dakila, kayo ang Diyos na makapangyarihan. Marami pong salamat sapagkat kung kami nga po ay hihingi ng tawad, kayo ang Diyos na nagpapatawad at lilimutin mo na ang amin pong mga kasalanan, di mo na alalahanin pa. Maraming pong salamat sa inyo pong kabutihan, pag-ibig, at sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Bigyan mo kami ng karunungan, release your anointing. Ganon din sa aking mga kapatid na nanonood ngayon, nasan man sila dako naroon ngayon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Pagpalain mo ang amin pong mga kapatid. Ang gawain na ito ay amin pong ipinagkakatiwala sa inyo. Kayo lamang ang siyang makapurihan. Kayo lamang ang siyang maitaas. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Si Brother Rico de la Cruz. Kumusta ka dyan, Brother Rico? Long time no see, Kumusta na po kayo? Matagal-tagal tayong di nagkita. Ayan, nanonood din po si Brother Rico ngayon. At yung iba natin, si Brother Lino. Kumusta na po kayo dyan, Brother Lino? Lagi nag-aabang po si Brother Lino. Ayan, sila Brother Jotam, Brother Michael, at saka si Brother Jason. Ayan, Sister Jenny. Kumusta po kayo dyan? Sila Sister Maureen, Sister Dessa, ayan, Brother Ron, at ganoon din kay Sister Karen, sila Troy, si Brother Fidel. Kumusta po kayo dyan, Brother Fidel? At sila Sister Jingle, sila Brother Carl, Brother Carl. At sila Brother Jess, ayan, Brother Jesse. Ayan, kumusta po kayo? At Sister Lisa, kumusta na daw kayo dyan, Sister Lisa? Sister Lisa, galing po siya sa nag-walking po sila. Ayan, si Dizon, kumusta po kayo? Watching po siya ngayon, nanonood din po siya ngayon.
sila Brother Alex, kumusta po sila dyan? At ayan, purihin po ang Diyos. Hallelujah. At sino pa? Yung mga kapatid natin nanonood? Ano? Ayan, sila Sister Ivy. Ayan, kumusta po kayo? Purihin po ang Panginoon. Sila Sister Janice, Sister si Brother Fred. Ayan, Brother Fred. Nanonood din po siya lagi, si Brother Fred. At saka Sister Linda. Ayan, Sister Linda. Kumusta po kayo? Now, siguro umpisa na po natin mga kapatid yung atin pong pag-aaral. Kung mayroon po kayong welcome po sa atin pong Bible study sa Jesus ng Daan, Romans chapter 12 na po tayo. At ito nga po mga kapatid, ano tayo? Umpisa na natin para tayo po ay marami po tayong matalakay po ngayong araw na ito. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Let's start. Umpisa na po natin. Yeah. Let's read it. The Bible says, ginagamitan po natin ngayon ng NIV version. Basahin po natin sa NIV version tapos sa Tagalog. Yeah. That's good, Eunice. Yeah. Let Eunice and you'll raise your things. Yeah. Praise God, praise God. Kumusta na po kayo? Sabi dyan ni Brother Rico. Mabuti po kami sa awa po ng Diyos. Umpisa muna tayo mga kapatid sa atin pong pag-aaral sa Romans chapter 12. Maganda po ang pag-aaral po natin ngayon sapagkat ito po ay patungkol po sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Natalakay na po natin simula Romans chapter 1, in chapter 11. Marami po tayong natalakay doon. Natalakay po natin yung patungkol po sa justification by faith. We have been justified by faith sa magitan ng biyaya ng Panginoon by grace. At ito ngayon na naranasan natin yung pagpapala ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon ngayon. Ano ngayon yung pamumuhay ng isang Kristiyano? Ang sabi po ng Biblia, ganito po ang sinasabi po niya. Therefore, I urge you, brother and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Therefore, sabi nga po niya sa umpisa pa lamang, di ba? Brothers and sisters, in-address po niya sa mananampalataya, in view, alang-alang sa Panginoon, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. Yung atin pong katawan, living sacrifice. Holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Notice the word true and proper worship. Kaya ang sabi niya sa Tagalog, ganito pagkakasabi niya, di ba? Mga kapatid, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap. Sa Apostol Pablo itong sinasabi, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kalugod-lugod sa Diyos. Ibig niyo po yung salitang kalugod-lugod sa Diyos. Masaganang habag ng Diyos. Naranasan na po nila yung kasaganaan ng habag ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Kaya ang sabi niya, ihandog ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Literal ba ito? Hindi naman ito literal. Kasi noong araw, kapag sila po ay naghahandog ng kanila pong alay sa templo, tinitiyak po nila na ito ay malinis, the best, walang kapintasan upang kapag nakita po ng Diyos ang kanilang handog ay maganda, walang dungis at kapintasan, sila po ay tatanggapin po ng Diyos yung kanilang pong handog, yung kanilang pong atonement.
So ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na yung atin pong katawan ay ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Bakit kaya? Bakit kailangan banal na ihandog natin yung ating sarili sa Panginoon at kay lugod-lugod sa Kanya? Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So mayroon palang yung klase ng pagsamba na atin pong inaalay sa Panginoon ay yung gusto ng Panginoon ay yung karapat-dapat. Kaya pag-ingatan po natin yung ating sarili na wag pong madungisan, wag mabahiran ng sanlibutang ito, sapagkat ang atin pong katawan ay binili po ng Diyos, binili ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo na nagbubo sa krus ng Kalbaryo. He shed His blood on the cross of Calvary to redeem us, para tayo ay i-redeem sa ating pong mga kasalanan, para mabayaran ang ating mga kasalanan. Binili po niya tayo. Hindi po cheap ang pinagbayad po niya dyan. Dugo ng Panginoon. Kaya ngayong atin pong sarili, ihandog natin sa Diyos. Paano ba natin dapat inahandog sa Diyos ang ating sarili? Sapagkat kung hindi natin ihandog yung sarili natin, yung ating sarili sa Diyos, na banal at karapat-dapat, kalugod-lugod sa Diyos, hindi magiging karapat-dapat ito sa Panginoon. Nangangahulugan ba ito na hindi na tayo nagkakasala, perfecto na? Hindi po, mga kapatid. Kundi, mayroon tayong paggalang sa Panginoon, respeto sa Kanyang kabanalan. Dahil mahal natin Siya, dahil tayo ay nagpapasalamat sa Kanyang ginawa sa atin, pinupuri natin Siya, sinasamba natin Siya, kaya natin hinahandog ang ating sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat bakit? Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Upang maging karapat-dapat ang pagsamba natin sa Diyos, ano po ang dapat natin gawin? Basahin lamang po natin sa verse 2. Ang sabi po niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Do not conform to the pattern of this world. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Bakit? Ano ba ang takbo ng mundong ito? Ang takbo ng mundong ito ay masama. At ang namumuno sa mundong ito, ang sabi ng Biblia, ay si Satanas. Kaya nga yung mga unbelievers, binubulag ito ni Satanas. Kaya hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita. Pero yung mga unbelievers, tayong mga believers, naliwanagan na yung ating mga mata, nabuksan na yung ating spiritual eyes. Nakita natin ang kabutihan ng Diyos, daranasan natin ang biyaya ng Diyos, natanggap natin ang katotohanan. Kaya tayo ay nabuksan na yung ating spiritual eyes. Kaya ang nais ng Panginoon sa atin, ang Kanya pong inaasahan sa atin ay yung pagsamba na karapat-dapat sa Kanya, ay inahandog natin ang ating sarili bilang isang handog na banal. Kung paano yung mga hayop noong lumang tipan na kapag inahandog sila ay malinis upang katanggap-tanggap sa Panginoon, ganun din yung ating sarili. Hindi natin ito susunugin naman sa apoy upang maging mabangong samyo sa harapan ng Panginoon, kundi yung atin pong buhay ang nais po ng Panginoon. At upang maging karapat-dapat ito sa Panginoon, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Hindi ba masama ang takbo ng mundong ito? Buksan mo ang balita, buksan po natin ang ating mga mata. Makikita po natin, maliwanag na ang takbo ng mundong ito ay masama nga, mga kapatid. Amen? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Bakit ba yung pag-iisip natin? Kasi yung atin pong pag-iisip, kailangan pong ma-transform, ma-renew yung ating buhay. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ma-renew yung ating mind. Bakit kailangan
mabago. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Kasi yung laging inaatak ng kaaway sa atin yung atin pong isipan. Mapaglinlang, mapagduda, yung atin pong isipan. Dito, bago mo kasi gawin ang isang bagay, iniisip mo muna eh. Minsan kasi yung atin pong isip ay madumi. Kaya kailangan nating isuko sa Panginoon. Hayaan natin ang Diyos na, ang sabi nga niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Yung inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Kasi kung hindi tayo nagpabago ng isip, hindi natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Kaya kailangan nating isuko sa Panginoon. Ipabago natin yung ating isipan sa Panginoon. Sapagkat yun, kung hindi natin ipabago ang ating isipan sa Panginoon, yung standard ng mundong ito, yun ang ating susundin. At ang utos sa atin ng Panginoon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Bagkus, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos. Ayaw natin minsan, hayaan natin ang Diyos na kumilos. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Bakit? Upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Magagawa natin yon kung ibabago natin ang ating sarili, ang ating isipan sa Panginoon. Ilapit natin yung ating sarili sa Panginoon. Kaya nga ang sabi sa English, mga kapatid, maliwanag dito, di ba? Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Maliwanag, renewing of your mind. Kailangan i-renew rin pa na natin yung ating pong isipan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kumusta dyan si Sister Melay Cachola, watching po siya, Walmores. Kumusta po kayo dyan? Sister Ivy, ayan, kumusta po kayo? Hallelujah, purihin ang Panginoon. Ayan, marami po ngayon ang nanonood. Praise God, praise God. Hallelujah. Now, dito pa mga kapatid, maliwanag ang sinasabi ng kasulatan. To offer yourself. To offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. True and proper worship. Yun ang gusto ng Panginoon, yung true at saka yung proper worship. Nalulugod po ang Panginoon sa ganoon. At huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito, hindi dahil uso, ay nakikiuso na rin po tayo. Minsan kasi yung alam na uso ng sanlibutan ito, taliwas yan sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan po mga kapatid maging mapagsuri tayo. Kaya kailangan lagi yung salita ng Diyos ay atin pong pinagbubulay-bulay upang hindi po tayo matukso nung sanlibutan ito, yung ino-offer ng sanlibutan ito, kapag hindi po tayo naging maingat. Di ba? Ang sabi ng verse 3, now, for by the grace given me, si Apostol Pablo to, si San Pablo na, for by the grace given me, I say to every one of you, sa biyaya ng Diyos, sinasabi ko sa inyong lahat, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. Hallelujah. Di ba? Sabi sa Tagalog yan, di ba? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos naman eh. By the grace of God, hindi tayo karapat-dapat. Kagandahang loob ng Diyos sa akin, sabi niya. Kagandahang loob. Ibig sabihin, hindi niya deserve yun, pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili
ng higit sa nararapat. Higit sa nararapat. Kasi minsan mayroong palagay kasi natin minsan yung bang palagay natin, alam natin ang lahat, marunong tayo, pa-special tayo, pa-VIP. Gusto ng Panginoon, yung sinasabi ni Apostol Pablo, panatilihin natin yung pagiging humble. Amen? Huwag ninyong pahalaga ng inyong sarili ng higit sa nararapat. Huwag kang hihigit sa nararapat. Hindi naman niya sinasabi dito na kalimutan mo ang iyong sarili. Hindi. Yung higit sa nararapat, sa halip, baka isipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kasi yung ating pong pananampalataya, mga kapatid, yung sukatan ng ating pananampalataya, hindi naman tayo pare-pareho. Mayroon nga tumanggap tagtitag 30, 60 at tig-100. Mayroong bago pa lamang sa pananampalataya, mayroon namang matagal na, matured na. Pero dapat ang ipinapakita rito ni Apostol Pablo, inaasahan niya sa mga mananampalataya. Kasi buhay, paano pamumuhay kasi ito ng isang Kristiyano? Nakaalam na, nakaranas na ng biyaya ng Diyos. Naranasan na yung pag-ibig ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung habag ng Diyos. Nakaalam ng katotohanan. Kaya unawain natin, ang ibig niyang sabihin, unawain din natin yung ating kapwa. Kasi meron tayong kapwa, lalong-lalo na yung ating mga kapatid na may mga mahihina din. Amen? Kaya kailangan yung mga ganung mga bagay, encourage po natin sila, ipanalangin po natin sila. Kasi, sabi niya, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Bawat isa sa atin kasi, mga kapatid, pinagkalooban tayo ng Panginoon ng pananampalataya. Biyaya din niya. Kahit yung pananampalataya, biyaya ng Diyos yan. Kaya, magpasalamat tayo sa Panginoon, magpuri tayo sa Panginoon. Kapag tayo ay pinagkalooban ng ganitong klaseng pangunawa, pananampalataya, ipagpasalamat po natin sa Panginoon yan. At huwag po nating husgahan agad-agad yung ating kapwa. Kundi, pwede naman natin silang pagsabihan ng may pag-ibig. May pag-ibig. Yung may katotohanan. Sabi ng Proverbs, open review is better than hidden love. Yung nagsasabi kasi ng totoo, mga kapatid, nagsasabi ka ng totoo, minsan masakit yun, ganun pa man, yun naman minsan ang nagpapalaya sa tao. Amen, mga kapatid. Ganun pa man, gawin nating mayroong pag-ibig. Amen? Ngayon, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Pansinin mo sa English, di ba? Ang sabi niya, for just as each of us has one body tayo with many members, one body, with many members, body kasi tinutukoy dyan, di ba? Ang Panginoong Yesus. Do not all have the same function. Magkakaiba ang function yun, mga kapatid, di ba? Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Kasi yung ulo natin, mga kapatid, ulo ng iglesia, ang Panginoong Yesus. Pero ang pinapakita niya rito, yung ating katawan, iisa yan Iisa yan, pero marami po siyang mga bahagi. Magkakaiba nga yung kanyang mga gawain lang. Pero iisang katawan yun. Tandaan po natin lagi, mga kapatid, ang Panginoon ang atin pong pinakaulo ng church natin. Ang Panginoon. Inahintulad nga niya tayo sa isang katawan na maraming bahagi, binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang mga gawain ng mga ito. Kaya ang sabi niya, so in Christ, though many, in Christ, sinabi niya na yan, so in Christ though many, from one body, and each member belongs to all the other. Each member belongs to all the others. We have different gifts. Ayun, ang tinutukoy pala niyan. We have different gifts according to the grace given to each of us.
If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. So here, you notice the word here. So in Christ, we, though many, each, every believer, each form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts. We have different gifts, each one of us. All the children of God we have gift. We have different according to the grace given to each of us. That is the grace of God. So all the children of God, they are gifted. We are gifted child. There is no children of God, there is no gift. All of us, we have gifts. And the Bible says we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. So it's expecting here that the gift that the Lord has bestowed upon us, we are willing to use it. That is the God wants from us, mga kapatid, my brothers and sisters. Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. Yan, yung tinutukoy ko sa inyo kanina, mga kapatid. This is what I'm saying kanina. Nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. Kahit na tayo'y marami. Marami tayo, nananampalataya sa Panginoon. That's why we are called brother and sister. Marami tayo Kahit na tayo marami, nabubuo naman tayo sa iisang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa. Tayong lahat bahagi ng isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Tumanggap tayo, Hindi niya sinabing tatanggap kayo. Tumanggap na tayo. Lahat kasi ng anak ng Diyos, mayroon at mayroon pong kaloob na ipinagkaloob ng Diyos. Ano yung kaloob ko? Tinatanong natin ng iba. I-develop nyo naman po yun, pero mayroon at mayroon po tayong kaloob. Makikita po natin yun kung ano yung gift na ipinagkaloob sa atin po ng Panginoon. Pero ang ninanais po ng Panginoon, gamitin po natin ito, mga kapatid. Sabi niya nga dito, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Iba ito sa talents, mga kapatid, na pinapractice mo siya. Kundi grace ng Panginoon yan na ipinagkaloob sa atin, pero i-develop na lamang po natin yon. Kasi grace ng Panginoon yan, kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin, ini-expect gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Huwag nating itago. Gamitin natin yung mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Magpahayag tayo, ini-expect na gamitin po natin. Sa kingdom ng Panginoon, tayong nakakilala sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, tayo ay tinawag na. So ang tanong, how do I know that tinawag ako ng Diyos? How do I know that God called me? When you become a born again, when you become a Christian, God called you. Tinawag ka na ng Panginoon nung ikaw ay naging mananampalataya, mga kapatid. Kasi hindi pwede na nalaman mo ang aral ng kaligtasan ay mananahimik lamang tayo. Pinagkalooban tayo ng gift ng Panginoon, ine-expect ng Panginoon ito na ito ay atin pong gamitin. Kasi pag ginamit natin yung atin pong gift, yung iba nating mga kapatid ay napagpapala din. Kasi pag hindi natin ginagamit, at tayo lamang yung tanggap ng tanggap, na dapat yung gift natin ay ginagamit natin para napagpapalang iba. Sabi nga ni Rick Warren dyan, kapag pinagkalooban tayo ng gift ng Panginoon, at you don't use the gift that the Lord given to you, you are cheating to others. Think about that. Why? Kasi kapag ginamit mo na yung gift mo sa kingdom ng Panginoon, ang iba ay makikinabang, mga kapatid. Tingnan po natin yan, makikinabang ang iba. Pero pag hindi natin ginamit, ano po yun, mga kapatid? Ini-expect ng Panginoon yun sa atin. Hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon kung gano'n. Amen, mga kapatid? Kaya nga ini-expect niya Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan.
Hindi niya sinabing itago mo yan. Gamitin natin, i-develop pa natin, ibigay natin yung best natin sa Panginoon. Amen? Now, if it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Alin po dyan ang atin pong gift? Serving ba yan? Sabi niya, mag-serve ka. Is it teaching? Then teach. Ikaw ba pinagkaluban na marunong ka mag-encourage? Then encourage. Then give encouragement. Yan ba ay giving pagkakaloob? Then generously. Give generously. Yan ba yan ay to lead? Diligently. Do it diligently. To show mercy? Do it cheerfully. Mayroon at mayroon po tayo dyan mga kapatid na kaloob na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga anak, mga kapatid. Wala pong anak ng Diyos na wala pong kaloob. Mayroon at mayroon pong gift. Kasi kung sinasabi mong wala kang gift, hindi ka anak ng Diyos. Kasi lahat ng anak ng Diyos, lahat ng tumanggap sa Kanya bilang kanyang bilang Panginoon at tagapagligtas natin, we become a children of God, mga kapatid. Naging anak tayo ng Diyos. Huwag mo sasabihin wala akong gift. Mayroon at mayroon. Hindi mo lang ginagamit, hindi mo lang dinidevelop, pero mayroon. Kasi kung sasabihin mong wala, hindi ka anak ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos, mayroon pong mga gift, mga kapatid. Mayroon po rito. Kung maglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Kung pagkakawang gawa, buong galak. Ibig sabihin, huwag kang magreklamo. Masaya ka na ginagawa mo yun. Mayroong kagalakan na ginagawa mo yun. Sa kingdom, kasi para ang lahat ng ito, mga kapatid, ay para sa ikalalago ng kanya pong gawain, ng kanya pong kingdom. Kaya, bilang anak ng Diyos, na tumanggap ng pagpapala, tumanggap ng kaligtasan, tumanggap ng biyaya ng Panginoon, pinagkalooban niya tayo ng gift, ng kaloob, ayon sa kanya pong biyaya, ayon sa sukat ng pananampalataya, na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Ine-expect ng Panginoon sa atin na ito ay gamitin natin at i-develop natin na lalo pang maging maganda, mabuti. Tinitrain po natin yan. Dinidevelop po natin. Hindi yung kinikip mo lamang po yan. Ine-expect ng Panginoon na ginagamit po natin yung gift. Maraming klase ang gift na ipinagkaloob sa atin. Maaring umawit, magaling kang umawit. Gamitin mo sa pagpupuri yan. Ngayon, sa pagpupuri, mga kapatid, kung gusto nating maglingkod sa Panginoon, mayroon pong mga bagay na dapat nating gawin o bago tayo mag-umpisa sa gano'n. Halimbawa, sa isang church, mayroon pong tinatawag na requirements na kailangan na dapat mga alituntunin na dapat po nating gawin. Kung gusto nating maglingkod sa Panginoon. Hindi naman yung dahil marunong ka, mayroon kang talents, agad-agad gusto mo lang doon kagad sa pulpito. Hindi po ganoon, mga kapatid. Kailangan mayroon pong proseso. Kasi ang Diyos po kasi God, ang Panginoon kasi hindi po sa Diyos ng kaguluhan. Order ang ating Panginoon eh. Sabi nga ng Biblia, di ba, let all things be done decently in order. Makikita po yung may willing ka, humble ka, na nagpapasubmit ka sa mga training, sa mga gawain. Inahanda ka kasi, mga kapatid, inahanda ka rito. Yung para ikaw ay isang maging workers sa church, inahanda ka. Doon pa lang sa umpisa ay ayaw mo na. Kung gano'n ang attitude po natin, mga kapatid, magsisi tayo niyan. Examine ourselves. Before that, examinin po natin ang ating pong sarili. Kasi ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay nagpapasakop sa Kanya pong salita. Kasi kung hindi tayo nagpapasakop, hindi natin ipinapasakop ang ating sarili sa Kanya pong salita, pagre-rebuildi po yan.
At alam niyo po ba, ang rebellion ay ano yan? Sin of witchcraft. At even yung disobedience po yan, mga kapatid. Alam niyo po ba, ang disobedience, kahit para siyang obedience yan, disobedience yan. Sumusunod ka, kalahati lang, disobedience pa rin yan. Delay obedience, dinidili-dili mo, saka na lang, hindi ako handa. Ang tawag din po dyan, disobedience. Delay obedience is disobedience. And disobedience is rebellion. And rebellion is a sin of witchcraft. Ayaw po ng Panginoon yun. Na sandaling nalaman natin ang aral ng ang salita ng Panginoon, ang aral, ang katotohanan, magalak po tayo na ipasakop natin ang ating sarili doon sa Kanya pong salita. Willing po tayo, mayroong kagalakan na tayo po'y naglilingkod sa Kanya. Ganun po yon, mga kapatid. Kung ikaw ay muna ay taga-ayos ka ng silya, taga-invite ka, yan ay sa mata ng Panginoon, yan ay kalugod-lugod sa Panginoon pag ginagawa mong may pag-ibig yan. Alam niyo po ba sa Biblia, mga kapatid, kahit nga yung isang basong tubig na ibinigay mo, sabi ng Panginoon, surely, yung reward mo, hindi mo mainis. Wag po nating, kahit yung maliit na ginagawa po natin, wag po nating tingnan na maliit yun. Kasi sa mata ng Panginoon, kung ginawa nating may pag-ibig yan, mga kapatid, yan ay nakalulugod sa Panginoon. At hindi po natutulog ang Panginoon. At kapag gumagawa tayo ng isang bagay na mabuti, kahit na walang magpasalamat sa atin, kahit na walang mag-appreciate, mayroon namang Diyos na nakakita sa atin pong ginagawa. Amen? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Love must be sincere. Hindi pa kunwari. Mahal mo nga pero pinababayaan mong mapahamak. Hindi pag-ibig yon, mga kapatid. Yung atas ng pag-ibig, nagsasalita ng katotohanan. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Think about that. Sa magkakapatid, ine-expect ka na ikaw ay naroon sa gawain, sa fellowship. Hindi yun lagi kang wala. Kasi kung wala ka, mga kapatid, isineseparate mo ang iyong sarili, paano ka makakaramdam ng encouragement? At mamaya, baka ikaw yung kailangan nilagay ng Panginoon doon para maka-encourage ka rin. Amen? Kasi nga yung pag-ibig, kailangan sincere po yan. Mahal mo ba ang iyong kapwa? Love your neighbor as yourself. Sabi mo, mahal mo ang Panginoon. So, if you love the Lord, ang sabi niya, here, hate what is evil. Kamuhian mo yung masama. Pero, cling to what is good. Ano ba yung good? Pagpunta ba sa church, pakikinig ng salita ng Diyos, prayer meeting, good ba yun? Very good yan. Mabuti yan. Amen, mga kapatid? Kaya nga ang sabi niya, di ba? Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasi mayroong mga peke yung pagmamahalan, peke. Marunong lang kapag nakatingin sa'yo. Hindi ine-expect ni Apostol Pablo na sa isang mananampalataya ay nagchichismisan, nagsisiraan. Hindi po ganon. Ang ugali ng magkakapatid. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Concern ka, ibig sabihin. Concern ka sa iyong kapwa mo. Nag-iisip ka ng bagay na makakabuti sa kanya. Hindi ka nagsiselos. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakasuklaman ninyo ang masama. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka na nagko-compromise. Kasi inaalay mo na ngayong sarili mo, handog na buhay. Hindi yung nayaya ka lang sa masamang gawain, sumama ka na naman. Magiging katitisuran ka kung gano'n, mga kapatid. Kasi pamumuhay kasi ito ng isang Kristiyano.
Tunay na mananampalataya na mga anak ng Diyos. Ito yung klase ng pamumuhay na ini-expect ni Apostol Pablo. Ito kasi ang kalugod-lugod sa Panginoon, mga kapatid. True and proper worship. Maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Mabuti ba na tumulong ka sa iyong kapwa? Magkakawang gawa? Sinabi yun eh. Mabuti po yan, mga kapatid. Pakaibigin mo nga yung mabuti. Mabuti ba na ikaw ay nasa gawain ka? Mabuti yan, lalago ka. Mabuti ba kung lagi kang wala? Hindi mabuti yun. Kasi paano ka nakaka-encourage? Wala ka nga nadi-discourage yung iba. Kung mayroon kang problema, humingi ka ng tulong, ihambal mo ang iyong sarili. Kapatid, sis, pwede mo ba akong ipag-pray? Nanghihina ako mayroon akong problema. Ganon, hindi ka magmumukmok. Pamilya nga yan mga kapatid. Kailangan tayong mag-grow. Nag-umpisa tayo doon sa mga malalambot na mga pagkain, na mga gatas, pero habang tumatagal, lumalago po tayo mga kapatid. Parang yung sanggol, di ba? Ayaw mo na 5 taon na, ang kinakain pa rin ay Cerelac, ang kinakain. Di ba? Ayaw mo naman yung gano'n. Yung medyo matitigas na pinapakain mo na. Ganon din po sa ating pananampalataya. Huwag po tayong pusong mamon. Kapag tayo po ay napagsabihan, nadisiplina, huwag po tayong sumama kaagad ang loob. Magpasalamat nga tayo, sabi ng Biblia, kung mayroong mga nagkukorek sa atin. Kasi kung wala, pride po iyan. Alam niyo po ba ang matinding kasalanan? Matinding kasalanan yung pride. Yan ang nangyari kay Lucifer, kaya siya ibinagsak sa lupa. Kaya nga mayroon pong minsan nasabi, ipirito mo yung pride mo. Bakit mga kapatid? Kasi yung pride hindi mabuti yan. Sabi ng isang theology, the worst of all sin, pride. It caused Lucifer fall from heaven. Dahil sa pride na yan, gusto niyang magmataas din. Gusto niyang sambahin din siya. Mga kapatid, amen? Kaya sabi niyo, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kung ikaw ay nanghihina, mayroon kang weakness, be humble enough. Ask for a prayer request. Huwag mong sarilinin. Huwag kang magmukmuk, huwag kang mag-self-pity. Hindi kalooban ng Panginoon yan. Amen? Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigan ang mabuti. Ano sabi niya? Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. At pahalagan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Isipin po ninyo mga kapatid, hindi mo hayaan yung kapatid mo na siya ay mapahamak. Hindi mo hayaan na masira ang kanyang buhay, masira ang kanyang pamilya, masira ang kanyang... Naghahangad ka ng mabuti sa kanya, ipinapanalangin mo siya. Kaya nga kailangan tayo nagpapalakasan sa isa't isa. Kung wala ka, paano ka magiging kalakasan ng iba? Yung iba, pag nakikita, alam niyo po ba yung presensya natin minsan kapag tayo ay nakita sa isang gawain? Yung isang kapatid natutuwa, ay praise God. Answer prayer tayo. Kasi wala si sister, wala si brother, lagi kang wala. Mag-grow na tayo mga kapatid. Maging daluyan din tayo ng pagpapala. Ano sasabihin sa atin ng Panginoon? Well done, good, my faithful servant. Yun bang sasabihin sa atin ng Panginoon? Faithful servant, faithful. Baka pusong mamon pa rin tayo hanggang ngayon. Madali pa rin tayong masaktan. Hindi na po dapat ganon mga kapatid. Nagiging daluyan na tayo ng pagpapala. Dapat tayo na nagiging encouragement sa iba. Amen? Kapag yung bago, tayo yung yung servant nga tayo mga kapatid. Ang Panginoon yung in-example, ang pinaka-modelo natin ang Panginoon. In-example po niya yung pagiging servant. Alam niyo kung anong ginawa ng Panginoon, alam po natin. Hinugasan niya nga yung paa ng kanyang mga disipulo. Think about that mga kapatid. Ang Panginoong Hesus
sa atin minsan. Paalalahanan lang natin, i-text lang natin, kumusta ka, tawagan mo lang. Malaking bagay na yun. Kumusta ka kapatid? Dito lang ako. Mayroon ka bang prayer request? Ganon din naman tayo. Sis, pwede mo ba akong kapatid? Brad, pwede mo ba akong ipanalangin? Kasi meron akong problema, hindi ko alam kung gawin. Anong ginagawa natin? Binabaling natin, binibisi natin yung sarili natin. Nagbababad tayo sa panunood, binababad natin yung sarili natin sa ibang bagay. Yan gusto nga ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak, bilang isang pamilya. Nagpapalakasan tayo. Ginagamit natin yung ating gift. Malapit nang dumating ang Panginoon. Malapit nang mag-rapture. Amen? Maiksi lang yung buhay natin, mga kapatid, sa mundong ito. Kaya kung mayroon tayong mga gift na pwedeng magawa sa kingdom ng Panginoon, magalak tayo na ginagawa natin yung bagay na yon sa kingdom ng Panginoon. Kasi ang sabi nga ng Biblia, di ba? Whatever you do, whether you eat or drink, do it all in the name of the Lord. If you do it all in the name of the Lord, give your best. Because sabi naman, you're working for the Lord, not for man. Amen? Our labor in the Lord is not in vain. For God is not unjust to forget your work and labor of love. Hindi naman nakakalimutan ng Panginoon yung ating ginagawa. Hallelujah! Pagdating po ng panahon na ipipikit na natin ang ating mga mata na tuluyan at dadalhin na tayo doon sa buhay na walang hanggan, sa kaharian ng Panginoon. Maraming mga lalapit sa atin, magpapatuto, magugulat tayo. Salamat brad, salamat sis. Alam mo ba, dahil sa inyo pong mga kaloob, sa mga gift ninyo, nakakilala ko sa Panginoon. Kaya magugulat ka eh. Pagdating mo doon sa langit, gusto mo pa pagdating sa langit? Walang lalapit sa iyo, ganon. Nakakalungkot naman yon. Gusto ng Panginoon, yung bang, of course, tayong mga anak na Diyos, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. We are judged according to our faith, but we are rewarded according to our deeds. Sa ating mga gawa, ini-expect yun eh. Bilang mga anak ng Diyos, ini-expect sa atin ng Panginoon na gumagawa tayo ng mabuti. Hindi para maligtas tayo. Naligtas na tayo, gumagawa tayo ng mabuti kasi gusto nating bigyan ng kaluguran ang Diyos na umibig sa atin. Panginoon, ito yung gift na ibinagkaloob mo sa akin. Bigyan mo, anoint mo ako, Panginoon, na magamit ko ito sa iyong kingdom para marami pang manampalataya, makakilala sa iyo. Natutuwa ako, Panginoon, nagagalak ako. Salamat sa iyong biyaya. Ganoon, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Let your light shine. Meron ka ng ilaw, pagliwanagin mo na lamang yon. You are the salt and the light of this world. Sabi ni Kristo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ini-expect na tayong mga anak ng Diyos. Hallelujah. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Serving the Lord. Are we serving the Lord? Because worship without service is in vain. Matthew chapter 4 verse 10, the Bible says, you shall worship the Lord your God and serve Him only. So worship without service is in vain. Just like faith without works is dead. Serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Faithful in prayer. Hallelujah. Yung tinan mo yung mga the children of God, ang mga anak ng Diyos. Ito yung inaasahan ng Panginoon na makita sa ating mga buhay. Alin yon? Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Espiritu kasi ng demonyo yung tamad eh. Ayon ng Panginoon na tayo ay tatamad-tamad. Lalo sa panahong ito.
Kita mo, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Saan? Huwag maging tamad, hindi lamang sa trabaho ito eh. Even sa kingdom ng Panginoon, maging daluyan tayo ng pagpapala. Bakit sinasabi ito ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano? Kasi mayroon siyang nakikita na talagang tamad. Makikita mo kapag ka mayroong mga sabi ni Rick Warren, mayroon sa yung kanyang books na The Purpose Driven Life. Nabasa ko yan, napagandang. Sabi niya, mayroong dalawang klase daw na Christian. Isang worldly Christian at isang world-class Christian. Yung worldly Christian daw, makikita mo lagi sila kapag ka mayroong mga outing, mayroong mga event, active sila dyan. Yan yung unang-una ang tawag sa kanila worldly Christian. Yung world-class Christian, ito yung nagpa-participate in a prayer meeting, in a mission. Nagpa-participate sila. At they do it joyfully, serving the Lord. Asan tayo doon, mga kapatid? Worldly Christian o world-class Christian? In fact, actually, kung akong tutusin, walang worldly Christian eh. Ang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, they are world-class Christian. They serve the Lord in bad times, they serve the Lord in good times. Whatever circumstances that they are facing. Because God is looking for a man and woman of God who serve Him despite of obstacle, test, trial, and problem that they are facing in life. Here, magpakasibag kayo at huwag maging tamad. Sabihin mo sa iyong sarili yan, hindi ako tamad, masipag ako, I am a child of God. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang tamad. Paano yun? Ibig sabihin, kapag ka mayroong gawain at mayroong libre ang oras natin, huwag nating aksayin ang ating panahon. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Hallelujah! Alam niyo po ba ang banal na Espiritu na nananahan sa atin? Lungkot na lungkot ang banal na Espiritu sa atin eh. Kasi hindi natin kinakausap, hindi natin pinapansin. Nangungusap ang salita ng Diyos. Hindi natin pinapansin. Anak, dumalo ka sa mga gawain. Anak, yung gift mo gamitin mo, pero wala. Ang iniisip mo lang yung sarili mo. Magbago tayo mga kapatid, magsisi tayo. Mag-reflect tayo sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Alam mo, kailangan po nating marinig yung mga ganito. Atas kasi ito ng pag-ibig eh. Kaya ko po ito ibinabahagi sa inyo mga kapatid. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung world class tayo. Soldier of Christ. Warriors. Hallelujah. Nalulugod na ginagamit niya yung gift na pinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Masaya siya na naglilingkod sa Panginoon. Ginagawa niyang may pag-ibig kahit na walang nag-thank you, kahit walang nag-appreciate, mayroong Diyos na nakakita sa ating ginagawa. So give your best. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Buong puso. Ayaw ng Panginoon yung half-hearted. Ayaw ng Panginoon na ginagawa mong isang bagay ng malayo naman sa puso mo, labag sa iyong kalooban. Ayaw ng Panginoon, huwag mo na lang gawin. Kapag labag sa iyong kalooban, huwag mong gawin. Kasi kapag ang isang bagay ay sa kingdom ng Panginoon, give your best because the Lord deserve the best. Kaya ang sabi ko nga sa ministry, meron lang pong sa ministry mga kapatid, kapag kayo ay naging servant sa church, meron lang tayong dalawang requirements. Number 1, enjoy mo yung ginagawa mo. Enjoy mo. At pangalawa, give your best. Why? Because the Lord deserves the best. Dapat enjoy mo yung ginagawa mo. Masaya ka na ginagawa mo yung bagay na makakabuti sa kingdom ng Panginoon. Mayroon kang kagalakan sa puso mo. Panginoon, para sa iyo ito ay ibibigay ko yung best ko. Kasi ang Panginoon, the best ang binigay niya sa atin. Alam niyo ba? Binigay niya ang kanyang buktong na anak para sa iyo at para sa akin, para magkaroon tayo ng kapatawaran
ng ating mga kasalanan at pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Naghihintay, mga kapatid, yung mansion sa Panginoon. But who care yung mansion? To be like Him. Yun ang inaano natin, yung inaasahan natin, yung maging katulad tayo ng Panginoon na yung kanyang character, that is more than enough. More than enough sa akin. Hindi na yung street of gold, yung mga diamond. No, no. I don't have anything desire of this world except to please Jesus. Hallelujah. That's more than enough. Hallelujah. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Buong puso na maglingkod sa Panginoon. Naglilingkod ba tayo sa Panginoon? Buong puso ba tayo ang paglilingkod natin sa Panginoon? Ang sabi ng kasunod, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Nagagalak ba tayo sa ating pag-asa? Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. Nagtitiyaga ba tayo sa ating kapighatian? O pala'y ang reklamo natin? Nagtitiyaga ba tayo? At palaging manalangin. Ano ba yung panalangin na ibig sabihin natin, mga kapatid? Ang panalangin sigurong alam natin ay Panginoon. No. Panalangin is what? Communication with God, pakikipag-usap sa Panginoon. Ibig sabihin, there is an intimacy. Mayroong malalim na relasyon, mayroong relasyon na nabubuo, pakikipag-usap sa Panginoon, hindi lang paghingi ang panalangin. Pakikipag-usap mo sa Panginoon, communication yan. At alam mo ba, kapag ikaw ay laging nananalangin, nadidevelop yung character mo, yung presensya ng Panginoon, yung presence, yung anointing ng Panginoon, magsha-shine sa iyong mga muka. At yung iyong mga kapighatian, mga alalahanin mo, hindi ka na nakafocus doon. Nakapokus ka sa iyong Panginoon, lumalaki ang Diyos mo. E anong nangyayari minsan sa atin? Nakafocus tayo sa ating problema. Kaya lumalaki. Alam niyo yung magnifying glass, kapag itinutok mo, yung maliit na bagay, lumalaki yan eh. At kapag tinutok mo yan at naano ng araw, nasusunog yan. Kaya i-focus natin yung ating mata sa Panginoon. Kapag nakapokus tayo sa Panginoon, mapapansin natin yung ating problema, maliit na lang. At kapag tayo'y tuloy-tuloy, yung ating ginagawang paglilingkod, pananalangin sa Panginoon, yung ating problema. Isang araw, pagigising tayo, suog na pula, tapos na. Gumawa na ng himala ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Yun ang ini-expect ng Diyos sa atin, mga mahal kong kapatid. Bilang Kanya pong mga anak, tayo po ay nagiging daluyan ng pagpapala. Amen? Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagiging sanhi ng katitisuran. Hindi po, mga kapatid. Kaya kung tayo po ay nanonood ngayon, kung kayo po ay nanonood ngayon sa akin, naririnig niyo po na binabasa po kanyang aral. Maaring iba po sa atin ay namamusap na ngayon ang Panginoon sa iyo, nasasaktan. Magpuri ka sa Panginoon. Hindi ko hangarin na makapanakit ng damdamin ng sino man. Ang tanging hangarin ko po lamang ay maipahayag ang salita ng Diyos sa inyo, mabasa ng may katotohanan. Sapagkat ang salita ng Diyos ang tanglaw sa ating buhay. Siyang magpapalaya sa atin. Ang kanyang salita ay mas matalim pa sa ang tabak ay magkabila, ang talim. Sharper than any double-edged sword. The Bible says in Hebrews chapter 4 verse 12. Kaya nga kinakausap tayo ng Panginoon. Baka kailangan tayong mayroong baguhin sa ating buhay na gustong ibabago ng Panginoon. Maaring yung ating isipan. Di ba sabi ng binasa natin kanina, kailangan nating i-renew. Kasi iniisip natin, tayo ay alam natin yung lahat. Alam natin yung isang bagay. Hindi natin napapansin, self-righteous na pala yan. Self-righteous na yan. Espiritu ng demonyo yan eh. Ang gusto kasi ng Panginoon sa atin, mayroon tayong humility. Nagsisik tayo ng advice.
Nag-aas tayo ng prayer request. Lumalapit tayo sa Panginoon ng mayroong kapakumbabaan, mga kapatid. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Si Apostol Pablo na nga, si San Pablo na nga, mayroong ang nag-encourage sa kanya. Si Barnabas. Si David na, a man after God's own heart. Mayroong Nathan na prophet Nathan na nag-rebuke sa kanya. Kaya po mga kapatid, gusto ng Panginoon sa atin na get involved. Amen? Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Practice hospitality. Purihin ang Diyos. Salamat sapagkat tayo pong mga Pilipino, mayroon po tayong kilala po tayo sa pagiging hospitality. Panatilihin po natin yung mga namana nating aral na yan sa ating mga ninuno. Napakaganda yan. Huwag po nating kalilimutan yan. Mga magagandang aral na napulot po natin. Ipagpatuloy po natin yon. Napakaganda yon. Practice hospitality. Ito na. Share with the Lord's people who are in need. Who are in need. Kung mayroong mga nangangailangan, nakikita natin, ay sabihin mo, pag-pray kita, God bless you, pero kailangan niya ng pagkain, bigyan natin kung mayroon po tayo. Mga kapatid, magkaloob po tayo. Practice hospitality. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Di ba, sabi sa Tagalog, di ba? 13, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Amen, mga kapatid? Practice hospitality. Put in English. And verse 14, the Bible says, ito na. Nag-i-increase na si Apostol Pablo habang tumatagal yan. Sabi sa verse 14, bless those who persecute you. Bless and do not curse. Bless thou, do not curse. Sino daw yung i-bless mo? Yung nagpe-persecute sa iyo. Paano ka ba pinipersecute? Chinichismis ka. Walang katotohanan. Ganyan nagpe-persecute sa iyo eh. Ay, ito, Christian yan, pero born again yan, pero wala yan. Ganyan pa rin ang buhay niyan, walang nagpe-persecute sa iyo. Anong gagawin mo daw? Sabi ng Panginoon, bless those who persecute you. Bless and do not curse. Pagpalain mo ang mga umuusig sa iyo. Idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, idalangin ninyo sila at huwag sumpain, idalangin. Paano dalangin mo? Ay, Panginoon, dalangin ko, sana mabunggo siya mamaya. Hindi gano'n. Dalangin ko, Panginoon, ingatan mo siya. Ma-promote sana siya, ma-English siya, ingatan mo siya. Yun ang gusto ng Panginoon. Really? Are you serious? Yes. Kasi ginagawa mo ito sa Panginoon. Unfair naman yata yan eh. Fair ba no ang Panginoon? Wala siyang kasalanan? Pinako siya? Nasaan yung fair doon? Mga kapatid, kung ikaw ay naging katulad niya, anong igaganti sa atin ng Panginoon? Pero yung masama, pinaparatangan ka ng walang katotohanan, pero ginantihan mo ng mabuti, dinalangin mo sa Panginoon. Kahit mahirap, kahit masakit, ginawa mo pa rin yung kalooban ng Panginoon. Malulugod sa iyo ang Panginoon. Hallelujah! Pero mga kapatid, tandaan po natin, sa sarili po nating kakayahan, hindi natin ito magagawa. Kaya nga, sinasabi niya doon sa umpisa sa atin, na lagi tayong manalangin. Sapagkat kung wala ang presensya ng Espiritu Santo sa atin, mga kapatid, hindi tayo makakamamuhay ng isang mabuting Kristiyano. Without the Holy Spirit, we cannot live a victorious Christian life. Without the Holy Spirit. Kaya lagi tayong magpapuspos sa banal na Espiritu. Lord, puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo. Yan ang atin pong idinadalangin. Amen? Purihin ang Panginoon.
So ito na lamang po mga kapatid. Gusto ko pong ituloy po ito bukas kung luluubin po ng Panginoon. At nawa po sa atin pong maikling pag-aaral ay naging pagpapala po ito sa atin. At ayaw ko pong matapos ang Bible study na ito without giving you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. If you have any question, meron po kayong prayer request, huwag po kayong mahiya na mag-comment po. At kung lulubin po ng Panginoon ay atin pong tutugunin po by the grace of God. At bago po tayo mag-closing prayer mga kapatid, I want you to pray this prayer by heart. Sapagkat mahalaga na kung alam mo na kinakausap ka ng Panginoon sa oras na ito, na kailangan natin isuko ang ating sarili sa Panginoon. I don't wanna miss this opportunity. Kasi sometimes opportunity it knocks only once. Kaya nga, when you hear the voice of the Lord today, do not harden your hearts. I want you to say this prayer by heart. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, humihingi ako ng tawad. Pinagsisisihan ko ang lahat ng aking kasalanan. Pinaniniwalaan ko na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aming kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka sa aking buhay. Tunay nga, Panginoong Hesus, ikaw ay namatay at muling nabuhay. Maraming pong salamat sa iyong pagpapatawad. Maraming pong salamat sa iyong pagliligtas. Banal na Espiritu, puspusin mo ako sa oras na ito. At Panginoon, tulungan mo ako makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Maraming pong salamat sa iyong pagpapatawad at sa iyong pagliligtas. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, kahit gaano kaiksi, kaina ang panalangin na yan, kapag yan ay ginawa mo na nagmumula sa puso, narinig ng Diyos ang dalangin mong yan. Mga kapatid, alam mo, ako'y natutuwa sa iyong ginawang desisyon na yan nang tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas, sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Ngunit higit na natutuwa sa iyo ang Panginoon kasama ang kanyang libo-libong mga anghel na nagkakasiyahan ngayon upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. Umpisahan mo sa pagbabasa ng kanyang salita. Umpisahan mo sa aklat ng John at patuloy ka na dumalo ng mga Bible study at pwedeng-pwede nang mag-church. Make sure go to church at ipamalita mo ang kabutihan ng Diyos, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyo. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Muli po mga kapatid, ako po'y nagpapasalamat sa inyo pong pagsama muli sa atin pong Bible study. Lagi po namin kayong inaalala sa amin pong panalangin. We love you and we're praying for you. Lord willing, see you tomorrow. Same time. God bless.